So guys, nakalagay dito anchor worm lice kill. So lice dito guys. Ito guys, oh. Kita nyo yan guys, mga kuto. So meron silang anchor dito guys, worm. So nakalagay dito 1 sachet for 150 gallon. So ilagay natin yan sa koi pan natin mamaya. So unahin mo natin to, tanggalan natin to kasi sensitive kasi ito. Mga kahabi, so try natin tong anchor worm lice kill kasi maraming mga lice dito guys. Ito guys, oh. Kita nyo yan guys, mga kuto. Sobrang dami, tsaka nahirapan siyang maglangoy, so sobrang dami. Handpick muna natin yung iba bago natin lagyan to. So for today's video, kunin muna natin tong hindi na siya maayos lumungoy guys. So kailangan talaga natin i-treat to guys. So ang daming guys, oh. Kuto yan guys, oh. Anchor worms yan guys, yung parang worms. So ito rin kasi nalagyan tong muli guys, eh. Dalawa lang sila dito, pero ayun, mayroong anchor worms. Ito hindi pa malala masyado kasi nakakalangoy ko naman siya. So ito yung guys, parang magkapatid lang yata sila. First batch to, second batch to ng breed ko guys. So mga short tail. So lagyan natin ng fish lice scatter, nilagyan natin ng pangtanggal ng kuto, nilagyan natin kahapon. So mayroon na siyang progress guys kasi yung goldfish guys is na siya, naka-steady na. Tapos ito, ayan, gutom na sila. For the last 1 week lang sila, nakahiga lang sila, hindi sila gumagalaw. Ngayon galaw na ng galaw. So pakainin natin. Kaya natin ng pakainin. Kung kakain mo sila, mainga. Ginugutom na sila dahil sa gamot na nilagay natin kahapon. 7 days mag-add ulit tayo guys. Tingnan natin kung kung ubra pa ba yung mga anchor worms na, kasi nalagyan to ng muli. Yun yung rason. O yan, lumalangoy na yung goldfish natin na sobrang guys, napinsala. Ayan guys, ang goldfish guys, oh. Medyo nakakalangoy na siya guys. Buto. Mo check on. Makikita mo talagang maraming kuto. Kita mo yung black natin, oh. May kuto sa burritot tail. So wait natin ng 7 days kung mawala ba yung mga kuto. Tapos sigundahan natin guys. Update tayo guys sa 5 days. Ngayon ay active na sila at yung goldfish ay nakakalangoy na talaga guys. Kaso lang hindi pa totally na deads yung natatanggal yung anchor worm. Makikita mo yan dito sa black natin, oh. Marami yung black, oh. Kita mo yung black na yan na lagay natin doon. Marami yung mga puti-puti sa kanyang buntot. So hindi pa natanggal. So pa tayo kasi may mga itlog na yan, yung mga anchor worms. So sisigundaan natin sa linggo, Sunday or sa Domingo, second dose tayo ng anchor worm at leech na eliminator. So para matanggal yung niya. So makita nyo naman, gumagalaw na talaga sila. Di kagaya nung Sunday saka yung mga sunod na araw, kasi parang nakahiga lang sila kasi nahihirapan sila sa maraming kuto kasi may nalagay dito na balon muli at saka yun yung nagdala ng anchor worm, saka hawa-hawa na lahat. So may pato pa dito. So makita mo talaga na healthy na talaga sila at gumagalaw na. Ayan. So ito na yung day 6 ng ating pag-a-apply ng treatment sa anchor worm. So
last Sunday, ngayon Saturday na. So last Sunday, doon lang sila or sa gilid lang sila, parang nakahiga lang, hindi gumagalaw. So at may natutumba pa yung goldfish na yun, natutumba pa yun. So ngayon, day 6, active and still kicking na sila. So kita mo yung ano yan, itong black na to may maklaro talaga ang ano niya, ang anchor worms sa buntot. Kaya marami yung buntot, halos sila may kuhan sa buntot, anchor worm. So sabi sa kuhan is 7 days repeat. Ano yun, 1 sachet for 300 gallons. So ito is nasa around ano lang to, yung pag-apply ko kalahati lang nitong tubig na to. So around 150, so kalahati din ang i-apply ko. So effective talaga guys. Ito na yun. So ganun pala pag ang isda mo ay hindi gumagalaw, most probably yun yung dahilan guys, kasi may sakit sila o may mga kuto, o yung iba mahina ang erector. So ayan, so yan yung ating update guys.